I talked to a foreigner one time, sabi niya, the corruption in your country is nothing like the corruption in the US. At least in the US, it's very corrupt, but they have something to show for it. May mga tulay, may mga daan, and may system na nagwo-work kapag may bagyo. People know what to do. Malapad yung mga daan, hindi ka makakakita ng nakatiwangwang na project. That's very rare. And there still is a sense of community, pero hiyang-hiya ako when he said that because it's true. There's so much corruption in this country and they have nothing to show for it. The government has nothing to show for it. Ang hirap magkasakit, ang hirap magkaroon ka ng extra gastos. Pipiliin mo yung pagkain or sometimes project ng anak mo over pagkain. It's not a good life. I'm not rich at all. Galing ako sa hirap ko. Naramdaman ko rin. Naranasan ko rin yung nag-evacuation center. Naranasan ko rin na yung magulang ko mangungutang para sa tuition namin. Nasabihan na kami ng pare that if you cannot afford yung tuition dito sa private school, di umalis kayo. Your mom being told that sa PTA, nakakahiya. So I know the feeling. I've been there. I'm still there. My family is still there. Nakaangat lang ng kaunti, di ba? Dahil nakapagtapos yung mga bata, mag-aral. But it is a struggle that is familiar and real sa maraming Pilipino. And the level of disconnect dun sa mga politiko na who say, we speak for the taong bayan wants this, ito ang gusto ng taong bayan. No! You do not speak for us. You do not experience traffic. You do not experience having to fall in line for everything. You do not experience that. Lahat kayo may privilege. So, we are here. Hindi po kami ang kalaban. Hindi kami kalaban ng gobyerno. Kalaban kami ng corruption. Hindi kami kalaban ng mga personalidad. Kalaban kami ng corruption. And I am not scared of anyone. I'm a hero by blood and by name. So, I'm gonna keep doing what I'm doing. I know I'm good at it. I know I'm an honest person. I'm not scared of anyone. I'm gonna keep fighting. And I hope lahat ng mga may impormasyon, say it, share it, and together we can win this fight against corruption. Minamahal na kababayan, ito po si CJ Hero ng PGMN, kung saan siya ang lead anchor o tumatalakay ng iba't ibang issue ng ating pamahalaang Pilipinas. Lalong-lalo na siyempre ang korupsyon ng mga magnanakaw ng mga politikong trapo na salot ng lipunan. Nag-post po siya nitong June 13, 2026, kaugnay kay Martin Romualdez. Marahas ho ang kanyang pagtalakay at ang kanyang pag-aakusa. Well, ang masasabi ko, ito pong PGMN ay maraming mga followers at talagang may katotohanan po ang kanilang mga sinasabi. At maging yung pagtatalakay niya, accusing Romualdez na talagang corrupt. Ito po yung PGMN ay ang Peanut Gallery Media Network, isang media news company sa social media. Marami ho itong followers at mga naniniwala sa kanilang mga tinatalakay ng mga Pilipino. At bagamat may mga uma-against dahil minsan tinitira nito yung mga nakaupo natin na mga presidente, mambabatas, politiko, mga karumal-dumal, hindi public servant. Nakatago sa public servant sila pero politiko sila na nagpapayaman at silang patuloy na nagpapahirap sa pagdami ng utang ng mga Pilipino at paghihirap at ang paggamit ng kaba ng bayan, ng buwis ng taong bayan para sa kanilang pamilya at alipores na ginagamit nila para manatili sila sa pwesto sa pagbibigay ng mga ayuda, tulong kuno pero hindi patas. Pinipili ang mga kaalipores lamang ng kasamahan nilang politiko sa kaprobinsyahan. Kaya't lagana pa rin ang kahirapan, krimen na kawalan ng trabaho, pagmahal ng bilihin, nabubura yung korap syempre, nakalaban nila. Pero yung hindi nila kalaban, hindi nila iniimbestigahan ang korupsyon, hindi masugpo-sugpo at hindi ipinakukulong. Nagparamdam na po ang Diyos sa baha na nangyari. May mga kinuhang buhay na ayon sa nais ng Diyos. Sila man ay walang kinalaman sa korupsyon ng flood control. Pero ang Diyos ay nagpaparamdam
sa pamamagitan ng mga hinaing ng taong bayan, reklamo sa mga politikong korap na lumalaganap at nakakaramdam ng mga walang kwentang paglilingkod ng mga politiko ng ang bating bansang Pilipinas. Okay? Sa mga reklamo, una yan. Then ikalawa, nagpaparamdam ang Diyos sa naganap na baha ngayong habagat. Pinadala niya yan bilang babala, okay? Kung saan, o monsoon season, kung saan marami ho ang napahamak, marami ang binaha, may namatay, may nakuryente. Habang tatawa-tawa, imposible namang itong mga magnanakaw na ito sa kanilang mga mansyon, sa kanilang karangyaan sa buhay, mga naibulsa, ay imposible ho ang mga politikong magnanakaw na nalulungkot, na binabaha o naghihirap ang kanilang mamamayan. Sila ay kampante sa pagnanakaw sa ating kaban ng bayan. Yan yung dapat pakasumpain at ipanalangin sa Diyos na talagang sila naman ang bahain o may maganap na yung kaparusahan mula sa Diyos, matindi. Dahil sa hindi nila pagtugon sa paalaala ng Diyos sa mga clamor, hinaing, daing ng mga mamamayan at galit ng mamamayan. At hindi nila pagtugon sa bahang naganap na ito sa Bulacan, Pampanga, Kamaynilaan. Yung katangahan niya ng mga namumuno sa ating pamahalaan. Kasunod na, abangan ninyo. Sana nga po magbigay ang Diyos ng vivid, ng talagang example kung paano kumikilos ang Diyos na makapangyarihan sa mga makapangyarihan kunong mga politiko sa ating bansa. Dapat silang makatikim at dapat ipanalangin sila upang sila ay parusahan na. Dalangin din yan ng mga propeta, ng mga lingkod ng Diyos sa Old Testament at sa New Testament na itong mga taong suwail na mga nagpapahirap na walang puwang sa langit, na walang relasyon sa Diyos, binabaliwala ang nais ng Diyos na pagsuko ng buhay nila sa Diyos, binabaliwala ang dapat na tungkulin nilang paglingkuran ng mamamayan sa kanilang tungkulin, binigyan sila ng pagkakataon, ayaw makinig, may mangyayari, mayroong mangyayari ho. At ipanalangin natin ang ating bansang Pilipinas, huwag na po tayong magboto ng mga korap. Piliin natin yung mga tulad nila Vico Soto o di kaya si Lenny o Lenny Robredo, kung nakikita niyo hindi siya paggagamit sa mga politiko, o sila Benjamin Magalong ng Baguio City, si Sol Aragones ng Laguna, mga ganyan o sino pa man po sa mga bayan-bayan. Itulak natin sila at sila ay pag naupo sila, uunlad ang mga municipality, city, ang probinsya. Pero kung korap ang nanunungkulan, sila yayaman, hindi matutugunan ng mga bahang simpleng baha, hindi matutugunan ng malaking baha dahil mayroong cut sila sa malalaking project na nakikita natin na pinagyayabang nilang hindi naman nila pera. Kumakat pa sila ng kickback dyan na malalaki. 30%. Okay? Kaya kumbaga sa 100 milyong proyekto, 30 milyon ang kagad. Okay? Kaya po itong ating bansa, meron tayong mga mambabatas na talagang korap na ang korupsyon, pagnanakaw sa mga insertion allocables na dinadala nila sa kaprobinsyahan, dinadala nila sa mga bayan-bayan na project kuno pero ghost project, pero hindi natapos pero finish na raw through DPWH at sa iba't iba pa. Okay? At sa mga kontraktor ng mga nakikikorap, sumpain nawa kayo ngayon. Okay? Panalangin natin, Diyos ho ang pakilusin natin. Kumikilos ho ang Diyos. Nagbababala na siya at kung hindi pa, abangan natin ang gagawin ng Diyos. Magandang makabalitang masampulan ng Panginoon itong mga korap na mga magnanakaw na ito, na paimpyerno ang buhay. Pag gumawa ang Diyos, damay-damay yan ng pamilya nila. Napawang nakikinabang sa korupsyon ng mga walang hiyang politikong ito sa ating bansang Pilipinas. Kahiya-hiya.
Sila nagpahirap sa bansang Pilipinas, sila ang nagpalubog sa bansang Pilipinas. Sila ang mga ganid linta salot ng Pilipinas, mga mambabatas, mga politiko, mga nagaharing mga politika, mga mayor, governor, congressman, at yung mga nasa iba't ibang tanggapan tulad ng DPWH. Sila yung nagaharing uri na magkakasama sa politika ang departamento para yung mga nagbubulgar ng korupsyon ay kanilang parusahan, pero yung sarili nilang kakulay ay hindi. Tamaan kayo ng kidlat. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.